Sa pagpapatuloy ng mga pasabog nitong kababayan natin sa Amerika, mga kababayan, ay binanggit daw ng kanyang source. Ang source daw na ito, mga kababayan, ay mayroon daw interaction dito sa mga indecent, sabi niya, mga kababayan, di umano indecent activities ng pamilya Ngagba. At ayon daw sa taong ito, mga kababayan, mayroon daw kapansin-pansin na amoy etong ating Ngagba, mga kababayan. Ayon sa kanya, si Dean Chase, mga kababayan, sinabi daw ng kanyang source na etong si Bangag ay amoy patay na. Para daw nabubulok ng ngipin, mga kababayan, ang baho Body odor. Amoy zombie na daw, mga kababayan. Na ayon sa ating kababayan, indicative daw sa sobrang batakan. Panoorin niyo po At itatranslate lang natin, mga kababayan, kung ano man ang kanyang sinabi. Baho ko no kaayong tao inyong bangag diha nga presidente. Ang sabi niya, mga kababayan, ang baho daw talaga ng amoy ng inyong bangag dyan na presidente, sabi niya. Bahong bangag ba? Bahong bangag. Amoy bangag. Yung bangag ganis ngipon. Yung parang amoy na nabubulok ng ngipin, yung butas, nabutas ng ngipin na nabubulok. Yan daw, mga kababayan, ang amoy. Mora ka na nabulok ngipon ba? Mora baho ko no niya. Parang nabulok ng ngipin, yan daw ang baho, mga kababayan. Bahong patay. Bahong man ko na siyang patay. Amoy patay. Lawas. Kip, kabantay mo sa Yung kanyang katawan, amoy patay. recent nga katong meeting niya with Paano niya nalaman yan, mga kababayan? Eto, panoorin niyo. Pakinggan niyo ang kanyang kwento. the official here sa United States nga ginana siya Natatandaan niyo ba daw, mga kababayan, yung recent visit niya doon sa United States? Yung kanyang itsura, sabi niya, ganyan daw ang itsura, mga kababayan. Hinihingal. Iro gahingal. Dai. Para daw asong hinihingal. Murag iro gahingal. Klaro kayong padungtog pa unya murag Malinaw daw, mga kababayan, na kakalanding pa lang galing sa pagkakahay. gipukaw lang ba? President kanang nakatugpa na ka. Parang ginising lang daw, mga kababayan, na president, lumanding ka na. Dahil ang tinutumbok nito, mga kababayan, parang high pa. Yan ang sabi ni Dean Chase, Nakatugpa na ka na ba kay meeting karon with the official from the United States. Lumanding ka na. Mayroon ka pang meeting ngayon sa United States. Mao gyud tong dagwayag yun. Yun daw talaga ang itsura. Mao gyud tong dagwayag yun murag way tugpa. Para daw hindi pa nakalanding galing sa pagkakahay yung mga kababayan daw, Fly high, butterfly. Bangag ninyo diha nga kanang kuan kanang pulboronic ninyo nga presidente diha nga. Yung bangag daw na pulboronic na presidente. Sabi niya, Hiwi-hiwi ang mapapangig. yung ngiwi daw ang panga, mga kababayan. Yatay. Tosang manyak sa dako. Diyos niya. Huwag na lang natin yung banggitin na. Di ba? Swingers, mga baga kay mga naong, murag mga itsura. Ang kakapal daw ng mukha, mga kababayan. Akala nyo daw mayroong mga itsura. Naapa. Eto pa. Eto na, mga kababayan, kung bakit nga nasabi na mabaho. Usa sa mga usa sa mga katong na-contact na ko ba isa daw sa mga na-contact niya, mga kababayan. mga nung na mga audio Yung nagbigay sa kanya ng mga audio. o mga gi-recount niya ang katong mga message lagi nga At nire-recount niya daw, mga kababayan. kanang papilon lagi o kanang swinger. Nung inimbita siya sa mga indecent party daw ng mga Ngagba, mga kababayan. Party sex party ba? Ningon siya na Yung tsuktsakan party. dili gid kuno niya trip gid kuno mo push through. Sabi daw nung tao, mga kababayan, wala natin, babae ba, lalaki? Na sabi daw nung tao, mga kababayan, parang hindi na daw siya gustong tumuloy. Bakit? Kay baho kuno kaayong Dahil ang baho daw. Napakabaho na tao, mga kababayan. Wala natin sino tinutukoy niya. tao. Baho kuno kaayong tao inyong bangag diha nga presidente. Ang tinutukoy niya, mga kababayan, si Ngagba daw. Napakabaho daw na tao, sabi ng kanyang source. So mao gyud klaro kay nga timailhan na adik na yung presidente diha. Yan daw ang napakalaking palatandaan, mga kababayan, na Judictus Benedictus ang Ngagba. Baho kayong tao. Dahil ang baho wala natin, mga kababayan, hindi pa ako naka-encounter ng addict talaga na tao up close. Ang sabi nila, hindi daw na yan naliligo dahil parang ayaw ng matubigan. Ayaw nalalamigan. Tapos ang didilaw daw ng mga ngipin.
Ewan lang natin. Hindi naman siguro lahat, pero mostly, wala nang hygiene sa kanila mga kababayan. Kailangan bahong tao. Alam nyo ba yung sabi niya mga kababayan, yung amoy tao? Bahong bangag ba? Bahong bangag. Amoy bangag, amoy butas imburnal. O Yung bangag ganyan. ganis ngipon. Yung butas ng ngipin, yung ngipin na nabubulok. Kana nabulok ngipon ba? Mo ni bako ko niya. Yan daw ang baho niya. Mauna. Yan. So anyways. So feeling na ko anyways. ang kapatagan na siyang kanang gobyerno diha no murag sir. Sa tingin na niya mga kababayan, ang nagpapatakbo talaga ng gobyerno natin dito sa Romualdez Pilipinas na naman siguro. ay si Romualdez na lang daw. Ano na? Kaya murag wa naman sa saktong pangisip yung presidente diha. Dahil anya mga kababayan na, tinatranslate lang natin ito ha. Parang wala na daw sa tamang pag-iisip. Sabi niya ha, hindi tayo. It's up to you mga kababayan to say yes or no. Kabantay ka murag sige hingal nga shifty kig ay sana ba? Malinggero, parang hinihingal daw mga kababayan tapos yung mata, left and right. Parang ganyan lagi Ang sabi nila mga kababayan, pag ganyan daw nakahit-hit, hindi natin sinasabing singagba ha, pero yung mga taong humihitit, parang ang likot na ng isip Feeling nila mga kababayan na mayroong laging threat sa kanila. Kaya nga kapag hi mga kababayan, kung ano-ano na ang karahasang pinaggagawa. Dahil feeling nila threat sa kanila yung mga taong nasa paligid nila. Sabi ni Dean Chase, ganyan daw ang itsura. Ay sana ba? Ganaan na murag bagong nakakawat. Parang daw itsura ng bagong nakanakaw mga kababayan. Grabe, murag ana-ana murag bagong nakakawat day. Parang bago daw nakanakaw. Attentive na attentive. Mayroon lang. Sino gustong mumulilak dito? So, mo nang suko kay sila ni Sara Duterte kay Kaya galit na galit daw sila kay Sara Duterte. wala man sila matahi ni Sara Duterte. Dahil wala silang mahita kay Sara Duterte. Naapad siya kanang push pag yun na anti-graft and corruption nga bill pag yun iya pag yung pakusgan iya pag yung ipasulit og pag-ayo. Tapos si VP Sara Duterte mga kababayan, pinupush pa niya yung bill na anti-graft. At plano ni Sara na ipapasolido pa ang paglaban sa korupsyon. Ang anti-graft and corruption nga bill mo nang suko kay sila yung napangitaan na tunig paaging nga mapatangtang ni mga Duterte diri kay kusog jud kaayo ilang power sa Kaya galit na galit sila, kaya hinahanapan talaga nila ng paraan mga kababayan kung paano mapatanggal si VP Sara Duterte. Pilipinas. Dahil This is ang what I'm lakas talaga ng impluensya nila sa Pilipinas. going to say. You can never tarnish a person if that person has a really good track record of helping the Filipino people. You can never bring a person down o kaayo na siya og track record. Kung maganda ang kanyang track record, you can never put a person down. Nga naagid siya kuan ba kanang solid king foundation yes luyo ba? Yung solid talaga yung foundation niya sa likod. No? Solid kaayo. Ikaw unta diha unta BBM. Ikaw unta diha bangag. Ikaw sana dyan, ngagba. No? Ikaw unta diha nga bahong patay, bahong man kuno siyang patay. Ikaw sana dyan, ngagba na amoy patay. Dahil sabi amoy patay. Sabi daw ng kanyang source ha. Tina-translate lang natin ha. Ang lawas. Mo na, basta adik-adik, bahong maglawas basta adik-adik. Kapag adik-adik, sabi ni Marbil, adik-adik, amoy patay daw talaga. Ikaw manggod ka ng kuan, kanang zombie, no? Ikaw manggod zombie. Zombie ang tawag. Ikaw kasi zombie. That was actually, you were given a chance You were given a by chance. 31 million Filipinos who voted for you. 31 million Filipinos who voted for You you. were given a chance to bring your name up, to prove to the Filipinos that the Marcoses are not what they say you are. Second chance mga kababayan, di ba? Sinayang. You had that chance, but you ruined it, you mother. You ruined it, you fucking drug addict. You ruined it, you fucking sex addict. You ruined it, you fucking zombie. Grabe! Grabe. Kayo na ang umintindi niyan, taga-English naman. You ruined it. I voted for you. Kami rin. I fought for you. Kami rin, nakipag-away kami sa mga dilawan. I attended your rallies. Kami rin! Naapakan pa nga ang paa ko. I talked down to those people who didn't believe in you. Nakik-away ko sa mga pinklawan.
Nang-block kami ng mga kaibigan, ng mga dilawan. I believed in you. I fought for your name, Mr. President. I was behind you all the way. I believed in you, but you ruined it. You ruined it. You betrayed me. You betrayed Betrayed the trust us! of the Filipino people. You betrayed the nation. Talaga. And now what? This is what's happening to our country right now. This is what's going on. Nobody believes in you anymore. Diba? Kagagawa naman na lahat yan, mga kababayan. Kaya nasira ang bansang ito. Oh? Dahil hindi sila tumupad sa pangako, mga kababayan. Unang-una, continuity sa naumpisahan ni dating Pangulong Duterte. Lahat talaga, mga kababayan, kanilang tinalikuran. The confidence of the Filipino people, of the entire nation, is gone. Gone! Our confidence in you as a leader is gone. Gone! Di na tayong mga bogo ang mga Pinoy. Ay. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Post your comments below.